The Boss Husband. Credit to the author. 151 hanggang 56. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang lahat ng mga guest room sa Twilight Villa ay gumamit ng tradisyonal na mga metal na kandado at susi. Sila ay tumingin lubhang makaluma ng walang mga modernong magnetic lock. Ang pangunahing dahilan ay ang simple at klasikong estilo ng resort. Higit pa rito, sa isang burol na resort na tulad nito na binabantayang mabuti, hindi pa nila naranasan ang problema ng pagnanakaw. Sa kasalukuyan, sa lugar ng mga guest rooms, sa kahabaan ng mahabang koridor, isang gwapong lalaki na nakasuot ng uniforme ng waiter ng Twilight Villa ang nagtulak ng kariton. Lahat ng klase ng panlinis sa cart, itinulak niya ito ng dahan-dahan, huminto sa harap ng isang pinto, tumingin sa kaliwa at kanan, saka huminto. Kumatok siya sa pintuan na pinakamalapit sa kanya at walang natanggap na sagot, ngunit kumatok pa rin ang waiter ng 2 beses para i-double check. Nang makitang wala pa ring tugon mula sa loob, inilapit na lamang ng waiter ang kanyang tenga sa pinto para tingnan kung may aktibidad sa loob ng silid. Makalipas ang halos kalahating minuto, nakumbinsi ang waiter na mahimbing na natutulog ang bisita sa loob. Isang slim ngunit nababaluktot na lockpick ang lumitaw sa mga kamay ng lalaki na parang mahika. Sinimulan ng lalaki na hubugin ito sa lock na may mabangis na ekspresyon, napansin din niya ang mga gasgas at nagbabanggaan na tunog mula sa lock. Isang dalubhasa lamang ang makakapag-iba ng mga kahulugan sa likod ng mga banayad na tunog na iyon. Makalipas ang halos kalahating minuto, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Sa malutong na tunog, ang pinto na nakalock mula sa loob ay nabuksan. Kalmadong ibinalik ng waiter ang metal rod sa bulsa ng kanyang pantalon, at papasok na sana sa kwarto nang may biglang tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran. Panganib. Kusang lumingon ang waiter habang lumilipat sa gilid habang kinakabahang tumingin sa taong tumapik sa kanyang balikat. Isa itong katamtamang hitsura na lalaki na may ngiti sa kanyang mukha at nakasuot ng guest pajama ng Twilight Villa. Ang taong ito ay si Justin na tahimik na nag-walk out pagkatapos makarinig ng mga hindi pangkaraniwang tunog. Ang waiter ay agad na nagpakita ng isang awkward at magalang na ekspresyon. Nagsisi siyang yumuko at sinabing, "Pasensya na po, sir. Malaki ang naging reaksyon ko dahil tinakot mo ako. Tinakot kita." Hinaplos ni Justin ang kanyang baba, pagkatapos ay sinabing may kakaibang ngiti, "Ang iyong metal na lockpick ay ang nakakatakot sa akin." Ang kasanayang ito ay hindi isang bagay na maaaring mamaster sa isang taon o dalawa. Ang waiter ay nagpahayag ng isang nalilitong ekspresyon, "Sir, wala akong ideya kung ano ang iyong sinasabi. Okay lang kung hindi mo maintindihan, kung ibibigay mo ang lockpick sa iyong mga bulsa para laruin ko, magiging maayos ang lahat." Sabi ni Justin. Isang malamig na liwanag ang dumaan sa mga mata ng waiter, ngumiti siya at sinabing, "Sige." Dinukot ng waiter ang isang kamay sa bulsa, nakayuko ang ulo, unti-unti siyang naglabas ng kung ano dito. "Pumunta ka sa impyerno." Biglang, isang matalim at kumikinang na maliit na punyal ang inilabas mula sa kanyang bulsa, at ito ay sumunog patungo sa lalamunan ni Justin sa sandaling ito ay nahayag. Matagal nang handa si Justin, mahinahon niyang hinampas ang kamay ng waiter na may hawak na dagger. Ang lakas niya ay direktang nagpamanhid ng kamay ng waiter, at ang punyal ay lumipad sa malayo bago bumagsak sa lupa. "Ang gusto ko ay ang lockpick, hindi ako interesado sa punyal." Sabi ni Justin habang pinagmamasdan ang waiter na umatras habang nakahawak sa kanyang nasaktang braso, at binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Ang orihinal na gwapong mukha ng waiter ay biglang naging masama at mabangis. Bigla siyang naglabas ng Type 54 na baril mula sa mga kagamitan sa paglilinis, at itinutok ito kay Justin para barilin. Bang! Bago pa man mahayla ang gatilyo ay biglang tumama sa kanyang dibdib ang handrail ng kariton sa harap ng waiter. Sa sumunod na segundo, naramdaman ng waiter ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya mahawakan ng maayos ang pistol, at nahulog ito sa lupa. Nakapulupot din ang katawan niya at gumulong-gulong sa sahig.
Binawi ni Justin ang paa na ginamit niya sa pagsipa ng cart, nag-click sa kanyang dila at sinabing, ang paglabas mo ng baril para barilin ako ay hindi pa rin kasing bilis ko ng direkta gamit ang cart bilang isang artillery shell. Sa sinabi nito, sinipan ni Justin ang pistola, pagkatapos ay tumingkayad upang hawakan ang kamay ng waiter upang tingnan. Pagkatapos ng maikling sulyap, sumimangot si Justin. 51-2. Batay sa kanyang sapat na karanasan, natukoy ni Justin nang may lubos na katiyakan na ang waiter na ito ay isang taong gumagamit ng baril sa buong taon. Ngunit hindi sinasabi na ang isang taong nagbalat kayo bilang isang waiter dito ay tiyak na hindi isang pulis, habang ang isang magnanakaw ay hindi posibleng magkaroon ng karanasan sa mga baril sa buong taon. Isang paliwanag na lang ang natitira, isa siyang hitman. Sino ang nagpadala sa iyo para patayin si Talia? Tanong ni Justin na may mahigpit na ekspresyon. Nakatanggap ng matinding hampas, nakaramdam ng pananakit ang waiter sa buong katawan. Nang marinig ang tanong ni Justin, tumanggi siyang sumuko, kaya nginisya niya ang kanyang bibig. Tinatimad na magtanong muli si Justin, kaya't diretso niyang sinampal ang mukha ng nakakaawa nitong hitman, na nagpatomba sa kanya. Sa oras na ito, may aktibidad mula sa loob ng silid, ang mahimbing na natutulog na si Talia ay sa wakas ay nagising at naglakad patungo sa pintuan. Sa pagtingin sa eksenang ito, napasigaw siya sa alarma, Justin, anong nangyari dito? Nagkibit balikat si Justin, sa tingin ko mas mabuti kung tatawag ka muna sa front desk ng Twilight Villa. Bagamat nabigla si Talia sa nangyari, ngunit siya ay isang cool-headed successful career woman, kaya agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang silid at tinawagan ang administrasyon ng Twilight Villa. Sa lalong madaling panahon, ang administrasyon ng resort, seguridad at maging si Mason na hindi pa natutulog ay sumugod sa pinangyarihan. Pagkatapos ng lahat, sina Justin at Talia ay iginagalang na mga bisita ng kanilang Mayon Corporation dito para sa negosyo, at hindi dapat tretuhin ng masama. Nang dumating ang lahat, nagulat sila nang makita nila ang waiter at ang Type 54 na baril na iyon sa lupa. Mr. Gibson, anong nangyari dito? Nag-aalalang tanong ni Mason. Humikab si Justin, pagkatapos ay ikinwento kung paano niya nagkataon na nasaksihan ang waiter na ito na gumagamit ng lockpick upang kunin ang kandado, na nagbabalak na pumasok sa silid ni Talia. Bumunot ng baril ang waiter para patayin siya. Ang swerte na lang daw niya na nagawa niyang sipain ang kariton habang hindi pinapansin ng waiter, na hinayaan niyang protektahan ang sarili niyang buhay. Bagamat may ilang bahagi na hindi makatwiran, bilang biktima ay sapat na ang sinabi niya. Agad na naging berde ang mukha ni Mason pagkatapos ay namuti, itinuro niya ang ilang administratibo at seguridad na tao, anong kalokohan ang ginagawa ninyo? Bakit may dalang baril ang waiter papunta sa trabaho? Boss, wala rin kaming ideya, hindi pa namin nakikita ang waiter na ito, hindi pamilyar ang kanyang mukha. Sabi ng manager ng front desk habang nanginginig. Hindi pamilyar na mukha. Hindi tanga si Mason, tumingin siya kay Justin at sinabing, Mr. Gibson, parang hindi talaga part ng resort natin ang taong ito, dapat isa siyang outsider na pumuslit para patayin si Miss Morris. Umiling si Justin, hindi lang si Miss Morris ang pakay niya. Pinadala kami ni Miss Morris dito para sa business talks ni Yellow. Ngayon ang unang araw na dumating kami, at mayroon ng pagtatangkang pagpatay. Isa pa, diretso siyang naglabas ng baril para barilin ako kanina, naniniwala ko na ang gusto niyang patayin ay hindi si Miss Morris, ito ay ang mga negosyador mula kay Yellow. Kung magtagumpay ang tangkang pagpatay na ito, naniniwala akong ang susunod niyang target ay ang Boss Lysander ni Changlin. Lahat ng naruroon ngayon ay may magaspang na pag-unawa sa sitwasyon, ito ay isang lihim na pagtatangkang pagpatay dahil sa mundo ng negosyo. Ang ekspresyon ni Mason ay naging seryoso. Inutusan niya ang seguridad na dagdagan ang proteksyon sa lugar na ito, at inutusan din ang lahat ng mga tauhan na naka-duty na suriin, mahigpit na ipinagbabawal ang sinuman na pumasok o umalis. Pagkaalis ng natatakot na mga administrador, same time na humingi ng tawad si Mason kina Justin at Talia, pasensya na sa inyong dalawa, hindi inaasahan na mangyari ang ganoong bagay sa unang araw na dumating kayo sa Hong Kong. Ito ang pangangasiwa ni Mason. Sa kabutihang palad, si Mr. Gibson ay mabilis at mahusay. Kung hindi, kung nasaktan man ang alinman sa inyo, buong buhay ko ay mapupuno ako ng guilt. Hindi inaasahan ni Talia na naging napakadelikado ang sitwasyon.
Ang mga panganib na kasangkot sa paglalakbay sa negosyo na ito ay nagparamdam sa kanya, isang matagumpay na babae sa karera, ang lamig sa kanyang likuran. Tumingin siya sa kalmado at inayos na si Justin sa tabi niya at inisip kung paano siya tunay na mamatay kung hindi dahil sa buhong, kudlom, at hayop na ito. Hey Second Young Master Lee, ang layunin ng kalaban ay pigilan tayo sa pagsasagawa ng negosyo ng sama-sama. Sa palagay ko, ikaw at ako ay napakalinaw na ang pagtutulungan sa oras na ito ng pananaliksik, pagmamanupaktura, at pagbebenta ay hantong sa ating tatlong negosyo na mabilis na umunlad. Maaari itong isaalang-alang sa antas ng paggawa sa amin na hindi magagapi sa industriyang ito. Sa iyong katalinuhan, pangalawang Young Master Lee, ang pagtukoy sa mastermind ay hindi dapat maging mahirap, tama ba? Kumurap si Justin kay Mason habang nakangiting nagsasalita. Mapait na ngumiti si Mason, oo naman, hindi ko may tatago iyon sa iyo, Mr. Gibson. Ang naisip kong salarin ay isang taong dapat mong kilalanin ni Miss Morris, at dapat din ninyong dalawa na kilala ang taong ito kaysa sa akin. 152. Dapat kami ay mas malinaw kaysa sa iyo. Hindi maintindihan ni Talia ang ibig niyang sabihin, Boss Lee, ano ang ibig mong sabihin dito? Marami kaming hindi kilala sa Hong Kong, kahit na alam namin, magiging magkaibigan sila, at walang kinalaman dito, paanong may isang tao sa kanila na gustong patayin kami. Umiling si Mason at sinabing, ang taong tinutukoy ko ay wala sa Hong Kong, siya ay isang malakas na kaaway sa Stonegate. Darkwater Technology, Simon Cole. Simon Cole. Paano magiging siya? Kumunat ang noo ni Talia at nagtanong, ang pinagtutulungan natin sa oras na ito ay ang pagbuo ng isang bagong produkto ng fashion na makakalikasan, ano ang kinalaman nito sa Darkwater Technology? Inihayag ni Justin ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ang bagay na ito ay mas komplikado kaysa sa una niyang naisip. Napabuntong hininga si Mason, mahirap ipaliwanag sa ilang salita, sa palagay ko sa iba't ibang dahilan, ang iyong boss Lysander ay nagtatago rin ng mga bagay sa inyong dalawa. Paano kung pumunta tayo sa tea room sa villa? Maaari tayong uminom ng tsaa habang nag-uusap tungkol dito kaysa tumayo dito sa koridor. Hindi na inaantok sina Justin at Talia, pagkatapos magkasundo ay nagpalit sila ng damit at mabilis na umalis kasama si Mason patungo sa Twilight Tea Room. Kasabay nito, upang ipahayag ang walang kinikilingan, nagpadala si Mason ng mga tao upang imbitahan ang mahimbing na natutulog na vice-chairman ng Changlin, si Travis. Nagsimula silang mag-chat pagkatapos ihain ang tsaa. Nang mabalitaan niyang muntik nang mapatay sina Justin at Talia, natakot si Travis at nawala ang antok. Dali-dali siyang sumugod na may malamig na pawis sa buong noo. Boss Lee, paano nangyari ang ganoong bagay? Ayokong mawala ang buhay ko sa Hong Kong. Sabi ni Travis na may pagtatampo. Dahil siya ay may karakter na mahiyain, pagkatapos malaman na may isang lalaking nakahawak ng baril ay hindi na siya manatiling kalmado. Inalo siya ni Mason, huwag kang mag-alala Boss Lo, na-control na ang hitman at ipinadala sa istasyon ng pulisya, ang aming mga pamantayan sa seguridad ay itinaas sa maximum, at tiyak na mapoprotektahan kayong lahat. Mabuti yun, pag-usapan natin ang negosyo. Pinunasan ni Travis ang kanyang pawis at nagsalita na may matigas na ngiti. Si Mason ay humigop ng berdeng tsaa, inayos ang kanyang mga iniisip, pagkatapos ay nagsabi, hayaan akong magsimula sa dahilan kung bakit nagtutulungan ang aming tatlong kumpanya. Naniniwala ako na maaaring hindi masyadong malinaw sina Mr. Gibson at Miss Morris tungkol dito. Ang pangunahing dahilan kung bakit nagpasya ang aming Mayon Corporation na makipagtulungan sa Changlin Media ng Zola Family ay dahil sa ugnayan ng aking ama at ng kasalukuyang pinuno ng Zola Family, si Mr. Weldong Zola. Sila ay mga kasama noong Vietnam War. Sa lahat ng mga taon na ito, ang Zola family ni Yanjing at ang aming Lee family sa Hong Kong ay nagpapanatili ng magandang relasyon, kaya naman para sa mahalagang proyektong ito, wala nang mas angkop para sa amin na makipagtulungan kaysa sa Changlin Media. Kung gayon, bakit mo pinili si Yellow bilang kasosyo sa pagbebenta? Sa pagkakaalam ko, maaaring walang maraming kumpanya ng pagbebenta ng fashion na kapantay natin, ngunit mayroong hindi bababa sa 5 sa loob ng Zeneca. Sabi ni Talia.
Tumango si Mason, tama, maliban sa halos 30 taon nitong malakas na kasaysayan ng pagbebenta at ang mahusay na reputasyon sa tatak, mayroon pa ring mahalagang dahilan kung bakit pinili namin ang Yellow International bilang aming ikatlong kaalyado, iyon ay dahil sa pagpopondo at interpersonal na relasyon. Ayon sa aming mga pagsisiyasat, walang ibang kumpanya ng pagbebenta ng fashion na maaaring mag-iniksyon ng malaking halaga ng kapital ng sabay-sabay tulad ng Yellow International sa proyektong ito. Sa kabilang banda, ang CEO ng Yellow International na si Marian ay junior din ni CEO Bill Zola, Zeng, sa universidad. Napakahalaga ng relasyong ito sa aming opinyon. May isa pa. Ang mataba na si Travis na kumalma ay biglang humajejek at sinabing, sa pagkakaalam ko, ang iyong CEO Lysander ay tila may away sa Cole family, o sa halip ay ang CEO ng Darkwater Technology, si Simon Cole. Habang pinipihit ang teacup sa kanyang kamay, nagtanong si Justin, ilang beses ko nang nakilala si Simon Cole, ano ang kinalaman ng collaboration na ito sa Cole family? Bakit siya makikialam dito at magpadala pa ng hitman? Seryosong sagot ni Mason, bagaman hindi ko makumpirma na ang nakapatay na tao ay sadyang ipinadala ng pamilya Cole upang magdulot ng gulo, mula sa ating kasalukuyang sitwasyon, ang pamilya Cole ang pinakamahinala. Ang proyektong pananaliksik na ito ay isa ring napakahalagang bagong proyekto na sinimula ng Darkwater Technology ng Cole family. Nagsasaliksik din ang Cole family ng mga bagong materyales. Walang alinlangang nagtanong si Talia, hindi ba nauuna si Mayon sa larangan ng pananaliksik na ito? Ganito kasi. Kung ihahambing sa buong mundo, ang aming Mayon Research Institute ay nagtataglay ng pinaka-advanced na teknolohiya. Ang punong mananaliksik ng proyektong ito ay isang malayong kamag-anak ng aming Lee family, si Dr. Gerben Lee. Sa kasamaang palad, ang junior ni Dr. Gerben Lee mula sa parehong paaralan, si Dr. Green Sandler, ay naging pinuno ng Green Research Institute na itinatag ng Cole family sa mga nakaraang taon. Ang dalawa sa kanila ay halos nasa parehong antas, ni isa sa kanila ay walang magagarantiya na mailalabas nila ang kanilang mga resulta. Kung sino man ang unang magtagumpay ay makakamit ang karapatan ng patent, sa isang kritikal na yugto na tulad nito, walang puwang para sa mga pagkakamali. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi ba napakadelikado sa atin ang collaboration na ito? Sino ang makakagarantiya na kami ang unang makakakuha ng patent? Agad itong naisip ni Talia. 152 hanggang 2. Tumango si Mason at sinabing, tama. Tulad ng sinabi ko kanina, si Yellow ay nakakapagbigay ng malaking halaga ng kapital, ito ay napakahalaga. Ayon sa sinabi ni Dr. Gerben Lee, ang teknolohiyang ito ay nangangailangan ng hindi bababa sa kalahating taon upang magsaliksik at bumuo. Sa loob ng kalahating taon, direktang makakaapekto ang halaga ng kapital kung gaano tayo kabilis makakuha ng mga resulta. Ang Cole family ay isa sa 5 pinakamalakas na pamilya sa Stonegate. Ang lakas ng ekonomiya ng Darkwater Technology ay maaaring hindi kapantay sa aming tatlo, ngunit kung sinusuportahan ito ng pamilya Cole, sila ay magiging mas malakas kaysa sinuman sa atin. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng ating tatlong kumpanya ay makakalaban natin sila. Nang marinig ang paliwanag na ito, sa wakas ay naunawaan ni Justin. Sa pagsasabi nito, si Simon Cole ang brat na iyon ang pinakakahina-hinala. Bukod dito, dahil sa kanyang relasyon kay Marian, tiyak na nais ni Simon Cole na mamatay siya sa lalong madaling panahon, kaya hindi nakakagulat ang pagpapadala ng isang hitman. Sa totoo lang, hindi matutulungan na gumawa ng ganoong hakbang ang pamilya Cole, pagkatapos ng lahat ng proyektong pananaliksik na ito ay magiging napakalaki ng kita, marami sa mga bansa sa kanluran ang nagnanais nito. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga research team ay mas mababa kaysa sa aming Lee family at sa mga research team ng Cole family. Nakangiting sabi ni Mason, ngunit hindi ko inasahan na ang pamilya Cole ay magiging napakawalang pasensya at gumawa ng ganitong hakbang ng maaga, sinusubukang gamitin ang pagpatay sa inyong dalawa na mga kinatawan ng ating mga pag-uusap upang pigilan ang ating alyansa. Gayunpaman, naiintindihan din nitong si Lee ang kanilang desisyon. Kahit na hindi nila ginawa ito, papayagan ba natin ang Cole family na magpatuloy sa pagsasaliksik ng walang abala? Tiyak na kailangan nating gumawa ng ilang mga hadlang. Hindi ko sinusuportahan ang kanilang mga pamamaraan.
Kahit na ito ay isang kompetisyon tulad nito, ang isang bagay tulad ng pagpatay sa kanilang mga tao ay masyadong walang awa kahit na para sa mundo ng negosyo. Kahit sino ang unang magdisenyo ng isang produkto, tiyak na magkakaroon ng paraan upang maiwasan ang batas at magdisenyo ng katulad na produkto. Hindi na kailangang kitilin ang buhay ng mga siyentipikong iyon para sa pera. Hindi nasisiyahan sa mga salita ni Mason, sabi ni Thalia. Mabilis na ikinawin ni Mason ang kanyang kamay, Miss Morris, hindi mo naiintindihan, ang ibig kong sabihin ay gumawa ng isang bagay tulad ng paghuhukay ng lupa sa ilalim ng pader. Pagkatapos ng lahat, si Dr. Green ay ang junior ni Dr. Gerben Lee, kung maaari nating hikayatin si Dr. Green na magsaliksik kasama ni Dr. Gerben Lee, ang ating produkto ay magiging mas mabilis pa. Sayang naman, sobrang hirap. Tila, ang lalaking Amerikano na tinatawag na Green ay isang matigas ang ulo na baka. Noong maliit pa lang siya, pinagkatiwalaan siya ng Cole family at nagtayo sila ng research institute para sa kanya, masasabing patay na siya sa pananatili sa Cole family, paano siya madaling umindayog sa tabi natin. Sabi ni Travis. Kahit gaano kababa ang mga posibilidad, kailangan pa rin nating subukan. Isang matandang boses ang biglang narinig mula sa labas ng tea room, lahat ay napalingon, si Dexter ang pumasok sa kanyang wheelchair kasama ang kanyang mga tauhan. Mabilis na bumangon si Mason, pumunta sa harap at binati, "Tatay, gabi na, bakit ka dumating?" Ngumuso si Dexter Lee, pagkatapos ay nagsabi, "Maaaring matanda na ako, at maaaring hindi maganda ang aking katawan, ngunit hindi pa ako nauubos." May isang hitman na gustong saktan ang dalawa nating pinarangalan na bisita mula sa Yellow International, sinusubukan mo bang itago sa akin ang isang mahalagang bagay? Hindi, naisip ko lang na ipaalam sa iyo bukas ng umaga pagkagising mo, Dad. Humingi ng tawad si Mason. May mga madalian at hindi agarang bagay, huwag mong kalimutan ang itinuro ko sa iyo. Pinandilatan ni Dexter ang kanyang pangalawang anak, pagkatapos ay ngumiti kay Thalia at Justin at sinabing, "Mr. Gibson, Miss Morris, sorry sa paggulat sa iyo, itong si Lee ay ginagarantiyahan na wala ng isa pang hitman na makakalusot." Si Charman Lee, CEO. May masamang nangyari. Bago pa makapagsalita si Dexter, isa na namang naguguluhan na boses ang narinig mula sa labas ng tea room, isang manager ng Twilight Villa ang pumasok, puno ng pangamba ang mukha habang sumisigaw ng nanginginig na boses, "May nangyaring masama, Chairman." Kanina, may tumawag ng bomb threat. Sinabi ng taong iyon na may nakalagay na chemical bomb sa villa. Ano? Si Dexter nakakabigay lang sa kanyang mga bisita ng kapayapaan ng isip ay agad na gumuho, na may mapupulang mukha ay nagtanong siya, "Sabihin mo itong muli. Magsalita ng malinaw." Magsasalita na sana ang manager nang biglang tumunog ang isang telepono sa katulong ni Dexter, tumingin siya sa kanyang telepono at sinabing, "Chairman, ito ay isang hindi kilalang numero." Nang marinig ito ng manager, malakas niyang sinabi, "Chairman. Siya yun. Sinabi niya sa akin na sabihin ito sa iyo, pagkatapos ay kakausapin kanya ng personal." Everybody present revealed nervous expressions, the matter with the hitman was just settled, bakit may chemical bomb ngayon? Sagutin mo. Speaker mode. Mahinahong sagot ni Dexter. Sinagot ng kanyang katulong ang tawag, at isang elektronikong boses ang agad na narinig mula sa telepono. "Chairman Lee, CEO Lee, para makainom ng tsaa sa tea room ngayong gabi, dapat ay talagang maganda ang inyong relasyon." Nagulat ang lahat, nakakamangha para sa kanya na malaman ang pribadong numero ni Dexter, paano rin malalaman ng taong ito na nasa tea room siya. "Lahat kayo ay huwag magpanik, kung hindi ko masusubaybayan ang inyong lokasyon, paano ako makakasigurado na ang chemical bomb na itinanim ko ay makakaapekto sa inyo? Paano pa ako magpapapaniwala sa iyo na nagtanim talaga ako ng bomba? Sino ka?" Magkadikit ang mga kilay ni Dexter habang nagtatanong. Tumawa ng malakas ang elektronikong boses mula sa telepono, pagkatapos ay sinabing, "Hindi mahalaga kung sino ako, ang mahalaga ay basta-basta ko lang pinindot ang button na ito, ang bombang kemikal na nakatanim sa Twilight Villa ay kakalat sa buong Twilight Villa sa pamamagitan ng mga ventilation duct. Kapag nangyari iyon, mahirap para sa iyo na lumipad kahit na mayroon kang mga pakpak." 153.
Ang tinatawag na biochemical bomb ay hindi isang ordinaryong bomba na lilikha ng matinding init mula sa pagsabog na magpapalawak ng malaking radius na maabot ang layunin ng pagkawasak. Ang mga biochemical bomb ay gumagamit ng iba't ibang uri ng mga espesyal na virus, bakterya, at mikroorganismo. Kapag pinasabog, sila ay kumakalat sa lahat ng direksyon at lumusab sa katawan. Ang ganitong uri ng lason ay kadalasang nagpapakamatay kaysa mabuhay, kahit na sila ay nakaligtas, sila ay halos mabubuhay lamang o magkakaroon ng mga permanenteng sakit na hindi magagamot mula rito. Isa itong hindi makataong sandata na ipinagbawal ng buong mundo. Ang elektronikong boses sa telepono ay hindi kapani-paniwalang mayabang, ngunit ang ganitong uri ng pagmamataas ay nag-iwan ng isang walang magawa, dahil ang lahat ng naruroon ay nakadama ng takot sa kamatayan, hindi pa banggitin na ito ay isang paraan ng kamatayan na may kasamang maraming pagdurusa. Dahil hindi mo direktang na-activate ang bomba, tiyak na mayroon kang layunin, sabihin mo. Sabi ni Dexter. Nanatiling tahimik ang boses sa telepono saglit, pagkatapos ay sinabing, matalim pa rin si Chairman Lee. Napakasimple ng gusto ko. 20 milyon ng Zeneca currency, gusto ko ito ngayong gabi. Gusto mo ng pera. Sinulyapan ni Dexter ang lahat ng nasa paligid niya, marami sa kanila ang tila nakahinga ng maluwag. Tutal, pera lang ang gusto ng taong ito, kaya may pagkakataong mamagitan sa sitwasyon. Sa maruruming mayamang Lee family, madali lang dapat ang 20 milyon, di ba? Kaya kung kontrolin ang sitwasyon sa loob ng villa anumang oras, kapag nalaman kong naglakas loob kang tumawag ng pulis o maraming tao ang umalis sa villa, papasabog ko agad ang bomba. Pilit na pinipigilan ni Dexter ang kanyang galit, madaling sabihin iyon, kahit na may pera tayo, ang 20 milyon ay hindi isang bagay na maaari nating ilabas sa isang salita lamang. Gayunpaman, sumasang-ayon akong bayaran itong 20 milyon, maasa ako na sumunod ka sa mga patakaran ng iyong laro. Gusto mo bang mailipat o ma-withdraw ang pera? Inilipat. Sa tingin mo ba tanga ako o sa tingin mo tanga ka? Gusto ko ng pera, sa loob ng isang oras, ipadala ito sa ikatlong bodega ng Jinsewen Pier. Dapat ay si Chairman Lee o ang second young master ng Lee family ang nagpadala nito. Kung sino pa ang magpapadala nito ay hindi mabibilang, direkta kung pipindutin ang detonation button. At saka, kapag napansin kong may mga tauhan o pulis na sumusunod, papasabog ko rin ang bomba. Tapos na mag-usap, naputol ang tawag. Napabuntong hininga ang ilan sa mga naruroon, talagang hiniling ng teroristang ito na personal na dalhin ng mga tao ng Lee family ang pera. Paano ito hinihingi ng pera? Ito ay malinaw na hinihingi ang isang buhay. Tatay, mas mabuting maniwala na mayroon kaysa mag-isip na wala. Sabi ni Mason na may mahigpit na ekspresyon. Napabuntong hininga si Dexter, alam ko ito, hindi natin kayang tanggapin ang sugal na ito. Kailangang ipadala ang pera. Sa mga mahahalagang bisita sa Twilight Villa, mayroong hindi bababa sa higit sa 100. Kung kahit isa o dalawa sa kanila ay napatay ng isang biochemical bomb, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip, ang Lee family ay hindi maaaring kumuha ng panganib na ito. Sa oras na ito, narinig mula sa malayo ang isang kapatid na boses, malakas na sumisigaw habang sinisigawan niya, umalis ka, umalis ka. Magwala ka. Hayaan mo akong makita ang aking ama. Si Marlon ay nagsuot ng isang pares ng sutla na pijama, at sumigaw sa karamihan ng mga tao habang pasuray-suray. Bumagsak siya sa harap ni Dexter, at humagulgol sa gulat, tatay. May narinig akong nagsabi na may biochemical bomb sa villa. Totoo ba ito? Natakot ka sa isang bomba. Nakakaawa. Galit na sabi ni Dexter. Namumula ang mukha ni Marlon, tay, kailangan mong gumawa ng paraan para harapin ito, bata pa ako, ayoko pang mamatay. Wawa. Habang nagsasalita, nagsimulang umiyak si Marlon. Bastardly. Bastardly thing. Maliban sa pag-iyak, ano pa ang magagawa mo? Si Dexter ay labis na nagalit, sa ganong kritikal na yugto, mayroon siyang isang hanggal na anak, paanong hindi siya magagalit? Malapit na akong mamatay, hindi ba pwedeng umiyak ako? Wawa. Si Marlon ay may uhog at luha na parang nasa isang libing. Talagang hindi makayanan ni Dexter na tumingin sa kanya muli, ikinaaway niya ang kanyang kamay sa ilan sa kanyang mga bodyguard at sinabing, ibalik ang walang kwentang bagay na ito sa kanyang silid.
Ilang bodyguards ang agad na umakyat, si Miggy na personal na bodyguard ni Marlon ay tinulungan siyang tumayo, at mabilis na hinaila si Marlon palabas ng tea room, ngunit ang mga umiiyak na tunog ni Marlon ay maaaring matagal pa rin pagkatapos. Nakita ni Mason ang kanyang kapatid na hinihila palayo, pagkatapos ay bumaantong hininga at sinabing, "Tatay, hayaan mo akong magpadala ng pera." Ikaw. Kumunot ang noo ni Dexter, "Hindi naman, kailangan mo pa ring pamunuan ang Mayon Corporation sa hinaharap, hindi kakayanin ng Lee family na mawala ka, habang ang walang kwentang kapatid mong iyon ay wala ng pag-asa. With just my old bones, walang kwenta na itago ako, mas mabuti na magpadala ako ng pera." Hindi pwede. Seryosong sinabi ni Mason, "Tatay, kaya kitang pakinggan pagdating sa ibang bagay, ngunit hindi sa bagay na ito. Bilang anak mo, kung panoorin kitang lumundag sa panganib na ganito nang hindi kita napigilan, kapag may nangyari sa iyo, hindi ko na alam kung paano pa ako mabubuhay. Tanga! Hindi mo ba kayang husgahan ang pagkakasunod-sunod ng kahalagahan?" Lumuhad si Mason sa sahig ng walang pag-aalinlangan, at tinitigan si Dexter na nakaupo sa wheelchair, "Ama, wala nang mas mahalaga kaysa sa iyo sa puso ko." Natahimik ang lahat ng naruroon sa puntong ito, ang mga salita ni Mason ay umabot sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa sandaling ito, si Mason ay hindi lamang isang talento at matalinong CEO na bata pa at mahusay sa pamamahala, hindi lang siya ang tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya, higit sa lahat siya ay isang simple at prangka na anak. Bagamat laging mahigpit ang kilos ni Dexter, nang marinig ang kanyang paboritong anak na sabihin ang mga salitang ito, hindi niya maiwasang maiyak. 153-2. "Little bastard, tumayo ka, huwag ka nang lumuhod." Malalim na bumaantong hininga si Dexter na parang tumanda na siya ng ilang taon, ngunit ang kanyang kulubot na mukha ay nagpakita ng isang masayang ngiti. "Tay, kung hindi mo ako pakakawalan, hindi ako babangon." Kusang sinabi ni Mason. Walang magawang ngumiti si Dexter, "Matanda na ako, pero malinaw pa rin ang isip ko. Alam ko na kahit hindi kita pakawalan ngayon, siguradong gagawa ka ng paraan para mapilitan kang pumunta doon. Maaaring hindi mo ako pinag-aalala tungkol sa iyo tulad ng iyong kapatid, ngunit pinag-aalala mo pa rin ako. Di bale. Papakinggan kita, pwede ka nang umalis." Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mason, tumayo siya at sinabing, "Salamat, tatay. Kukuha ako ng isang tao na maghahanda ng 20 milyon, at ako mismo ang magpapadala nito." Ay! Inabot ni Mason at hinawakan ang kamay ni Mason, hinawakan niya ito ng mahigpit, "Tandaan, hanggat nabubuhay ang isang tao, magkakaroon pa rin ng lahat, huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos. Naiintindihan ko." Nang mapanood ng lahat ang eksenang ito, lahat sila ay nakaramdam ng saya ngunit nalungkot para sa kanila. Para kay Dexter na magkaroon ng ganoong anak na lalaki ay talagang kapalaran ng Lee family, ngunit nakakalungkot na ginawa ng kriminal na ito ang isang nakakatakot na bagay, na pinipilit ang Lee family na kumuha ng ganoong panganib. Kasabay nito, maraming tao ang nananangis, bakit ang anak ng Lee family, ang nakatatandang kapatid ni Mason na si Marlon ay hindi nakatulong kahit kaunti, ngunit kailangan pang lumikha ng higit pang gulo. Lahat, mangyaring bumalik sa iyong mga post, ay minimize ang epekto ng bagay na ito. Siguraduhing huwag magpanik ang mga bisita, magpanggap na parang walang nangyari. Malakas na utos ni Mason sa lahat ng empleyado ng Lee family na naruroon. Sabay-sabay na sumaayon ang mga empleyado, malinaw na malinaw sa kanila na ang pinakamagandang gawin ngayon ay magpanggap na walang nangyari. Kung hindi, kung ang mga bisita ay nagpanik, ang kriminal ay maaaring magpasabog ng bomba. Pagkaalis ng mga empleyadong ito, dinala ni Dexter ang kanyang mga bodyguard at lumabas ng tea room. Nagtiwala siya sa kanyang anak at ipinaubaya sa kanya ang lahat. Ito ay malinaw na isang mensahe kay Mason na kailangan niyang mabuhay. Dahil kailangan siya para sa kinabukasan ng Lee family. Huminga ng malalim si Mason para pakalmayan ang kanyang isip, pagkatapos ay mahinahong sinabi kay Justin at sa iba pa, "Lahat, hindi ko akalain na ang pakikipagtulungan sa pagkakataong ito ay makakaakit ng napakaraming problema. Wala na akong maisip na ibang salarin, ang kriminal sa pagkakataong ito ay maaaring tukana din ng pamilya ko. Bagamat hindi ko alam kung bakit nila ito ginagawa, sa kasamaang palad, nagtagumpay sila. Boss Lysander, hindi ka talaga makakapunta ha.
Ito ay malinaw na nagmamarcha patungo sa kamatayan nang hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Maaaring natakot si Travis, ngunit hindi siya tanga, at sinubukang pigilan si Mason. Tumango si Talia, habang nakakunot ang mga kilay na sinabi niya, sa tingin ko ay mas mabuti kung abisuhan mo ang pulisya ng Hong Kong, o ang isang bagay tulad ng Flying Tigers, ang pagpapadala ng pera na tulad nito ng walang anumang kondisyon ay hindi makakatulong sa lahat. Baka maging hostage ka pa ng kriminal, at patuloy silang mangingikil ng pera. Dapat tumigil na kayo sa paggawa ng mga irresponsibleng pananalita. Sinabi ni Justin habang komportibleng iniunat ang kanyang baywang, sa ating kasalukuyang kalagayan, hindi tayo maaaring makipagsapalaran. Kinumpirma man ito ang pagkakaroon ng bomba o pag-atres mula sa Twilight Villa, ang mga ideyang iyon ay nakabatay lahat sa paunang kondisyon na hindi alam ng kriminal ang eksaktong impormasyon ng aming lokasyon. Sa ngayon, parang ang kriminal ay halatang may especially iyan na mag-uulat sa bawat galaw natin dito, marahil ay nasa gitna natin ang taong iyon, at nagagawang palihim na ipaalam sa kriminal anumang oras. Hanggat ginagawa natin ang anumang bagay na labag sa kagustuhan ng kriminal, lahat ay mamamatay sa isang pangit na kamatayan. Kaya naman, ang pagpapadala niyang masterly ng pera ay ang tanging solusyon. Mapait na ngumiti si Mason, Mr. Very accurate ang analysis ni Gibson, we have no other choice. Gayunpaman, Lee Jr. hindi mo kailangang mag-alala. Casual na tinawag ni Justin si Mason na, Lee Jr., at sinabing, dahil naiinip na ang kriminal na mangikil ng pera, nangangahulugan iyon na wala siyang gaanong interes sa ating buhay. Kung hindi, hihingi siya ng daan-daang milyon, hindi na natin kailangang magpadala ng pera, dahil imposibleng maghanda ng napakaraming pera sa isang sandali, maaari pa nating hintayin ang pagdating ng kamatayan. Sa tingin ko rin, mas mabuti kung ang kriminal ay hindi ipinadala ng Cole family. Sa ganoong paraan, ang mga bagay ay hindi masyadong mapanganib para sa akin. Malamang aalis sila sa tabi ng dagat pagkatapos kunin ang pera, tutal, malapit ang Jinzuan sa international waters. Sinundan ni Mason ang kanyang pagsusuri at sinabing, to be honest with everybody, isa akong tunay na black belt sa taekwondo. Kung hindi marami sila, at wala silang dalang malalakas na baril, hindi magiging madali para sa kanila na saktan ako. Kung tutuusin, kaya ko rin magdala ng armas. Sa sinabi nito, lahat ng naruroon ay bumalik sa kanilang katinoan. Hindi nila naisip na napakaraming pag-aaralan tungkol sa bagay na ito. Kakaibang tumingin si Talia kay Justin, ang huli ay kasalukuyang umiinom ng tsaa na lumamig na, nang walang kahit katiting na pagmamataas o pagkainip. Mukhang hindi siya pinili ni Maria na maging kinatawan para sa mga pag-uusap dahil lamang sa mga interpersonal na relasyon. Napangiti si Talia habang nag-iisip. Dahil ang susunod na hakbang ay naayos na, maliban kay Mason, ang mga natitirang tao ay nagkahiwa-hiwalay. Ang iba ay bumalik sa kanilang silid upang maghintay ng balita, pagkatapos ng lahat ng sinabi ng kriminal na kapag napansin niyang maraming tao ang nakatakas, siya ay magpapasabog ng bomba. Sino ang nakakaalam kung gaano karami ang nasa kriminal? Mas mainam na huwag subukan ang limitasyon. Sabay na naglakad sina Justin at Talia patungo sa kanilang mga silid, nang nasa corridor na sila patungo sa mga guest room, biglang huminto si Justin. Nakangiting sabi niya, masyadong malinaw pa ang isip ko para makatulog ako, pupunta ako sa bar sa resort para uminom ng konti bago matulog, pwede ka namang bumalik nang wala ako. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at naglakad palayo. Lumingon si Talia upang tingnan ang figure ni Justin mula sa likuran, isang bahid ng hinala ang nahayag sa kanyang mga mata. 154. Si Justin ay halatang hindi talaga magsasawa sa pag-inom ng alak. Nang hindi man lang binanggit ang katotohanan na hindi niya kayang isawsaw ang sarili sa alak dahil sa kanyang kondisyon sa pag-iisip, si Justin ay masyadong naiintriga sa kasalukuyang sitwasyon. Maaaring hindi makita ng iba ang ilang bagay na nakikita ni Justin, sa kanyang mga mata, napakaraming bagay na dapat pag-isipan at pagdudahan. Mayroong kahit na maraming mga detalye na puno ng lahat ng uri ng malalim na kahulugan, paano siya pumunta para sa isang inumin sa ganitong kahangahangang oras tulad nito. Pagkatapos lumiko sa ilang sulok sa bakanteng walkway, naglakad si Justin patungo sa isang maliit na exit sa likod ng villa.
Kung lumabas siya sa maliit na pinto doon, makakarating siya sa outdoor car park sa likod ng villa. Sa isang napakalaking complex ng gusali na tulad nito, natural lang na maraming labasan, hindi posible na magkaroon lamang ito ng isang malaking pasukan, kaya madaling nahanap ni Justin ang pintong ito. Gayunpaman, hindi nagmamadaling umalis si Justin, sa halip ay dahan-dahan siyang tumalikod at kinausap ang bakanteng koridor. Miss Morris, masamang ugali ang pagbuntot sa isang tao, lalo na kapag ito ay isang dilag na bumubuntot sa isang lalaking may asawa. Matapos itong hawakan saglit, ang namumula na si Talia ay malamig na lumabas mula sa isang sulok. Galit niyang sinabi, kasalanan mo kung nilinlang mo ako, halatang gusto mong tumakas ng mag-isa. Tumakas. Hindi ko sinabi na gusto kong tumakas. Dahan daw ang naglakad si Justin patungo kay Talia. Biglang naintindihan ni Talia, nakuha ko, gusto mong pumunta sa bodega sa pier ni Jinzawan, gusto mong pumunta sa lugar kung saan pupunta si Mason. Tama ba ako? Napakatalino, ngunit ano ang kinalaman nito sa iyo? Sinagot siya ni Justin nang walang itinatago. Hindi kita kayang bitawan, masyadong delikado. Nag-aalalang sabi ni Talia. Pero wala kang paraan para pigilan ako. Nagkibit balikat si Justin na nakangiti. Pinagmamasdan ni Talia habang palapit ng palapit si Justin, pagkatapos ay walang kamalay-malay na umatras ng 2 hakbang, kung gayon dapat mo akong isama, hindi kita papayagang pumunta sa isang mapanganib na lugar na mag-isa. Medyo curious si Justin, kaya nagtanong siya, alam mo na delikado, bakit gusto mo pa akong sumama? Ako. Nag-aalala ako sayo. Si Talia ay nagsalita ng napakalambot na parang bumubulong, ang kanyang mukha ay sobrang pula sa ilalim ng liwanag. Hindi niya maaaring payagan si Justin na pumunta sa isang mapanganib na lugar ng mag-isa. Bagamat alam niya na ang mga ganoong salita ay masyadong prangka at na ito ay karaniwang naglalahad ng kanyang nararamdaman sa bukas, sa ganoong kritikal na sandali, hindi na maaalagaan ni Talia ang pagiging nakalaan. Saglit na natigilan si Justin, hindi niya inaasahan na sasabihin ni Talia kung ano ang nararamdaman niya ng direkta, at kung paano siya nag-aalala tungkol sa kanya. Maaari ba niyang ipagpatuloy ang pagtrato sa kanya ng may matigas na ugali? Hindi ito magawa ni Justin, kaya't isinuko niya ang kanyang unang plano na mawala ng malay si Talia. Matapos mapanatili ang katahimikan ng ilang sandali, bumaantong hininga si Justin, pagkatapos ay malumanay na ngumiti, pinaplano kong patumbahin ka at ihagis pabalik sa iyong silid, ngunit mayroon akong malambot na puso na hindi kayang labanan ang matatamis na salita ng isang babae, lalo na ang mga mula sa isang magandang babae. Dahil gusto mong sumama sa akin, papayagan kita. Ikaw. Gusto mo talaga akong patumbahin. Galit na galit si Talia na halos maluha habang nakatitig sa kanya. Nag-aalala ka sa kaligtasan ko, samantalang ako nag-aalala din sa iyo. Sagot ni Justin. Agad na hindi nakaimik si Talia. Ang kanyang puso ay tumibok ng maraming beses ng mas mabilis, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang maislan na mga mata sa ibang direksyon at ibinuka ang kanyang mga labi, pinipigilan ang kanyang sarili na ipakita ang isang masayang ngiti. Para bang nakatanggap ng tunay na tugon ang malabong pakiramdam sa pagitan nila, at tila walang kwenta na magsalita pa. Mas mabuting i-maintain na lang ang hindi malinaw na sweetness sa pagitan nila. Hoy, tanga na sisiw, kailangan bang maging ganito kasaya? Sasama ka pa ba? Nakangiting tanong ni Justin. Agad na bumalik sa katinoan si Talia, syempre sasama ako, pero kailangan mo akong alagaan. Sa nakakaawang ekspresyon, para siyang binubuli na babae, at hindi na siya mukhang matigas at matagumpay na career woman. Iminuwestre ni Justin ang kanyang mga daliri para sunduin siya, at mabilis na sinundan siya ni Talia. Nang maglakad sila patungo sa maliit na labasan, mayroon ng bodyguard na nakaitim na nakatayo sa labas, malinaw na pinipigilan ang sinumang bisita na umalis ng walang pahintulot. Bro, pasok ka sandali. Sumenya si Justin sa bodyguard na nakangiti. Mabilis na pumasok ang kapatid na nakaitim, na may magiliw na ngiti na nagtanong, may problema ba, Ginoo? Oo, mangyaring mawala ng malay sandali. Nang hindi na hinintay na mag-react ang bodyguard, tinadtad ni Justin ang likod ng kanyang leeg sa bilis ng kidlat, at ang lalaking nakaitim ay agad na nahimatay sa lupa.
Laking gulat ni Talia kaya nakanganga ang kanyang bibig, tumingin siya kay Justin na may cute na ekspresyon, balak mo ba akong patumbahin ng ganito kanina? Hulaan mo. Kinindatan siya ni Justin, pagkatapos ay lumabas ng pinto. Sa takip ng gabi, napakatahimik ng paradahan ng sasakyan na ang tanging maririnig ay ang pag-ihip ng hangin sa mga puno, maraming magagarang high-end na sasakyan ang nakaparada doon. Nakita ni Talia na medyo malamig ang lugar, niyakap niya ang kanyang mga braso at tinanong si Justin, pinaplano mo bang sumama kay Mason? Wala tayong sasakyan. Ngumiti ng masama si Justin, itinuro ang mga kotse sa paradahan ng kotse at sinabing, sino ang nagsabing wala tayong sasakyan, hindi ba lahat ng mga sasakyang ito? Iniisip mo bang magnakaw ng kotse? Natagpuan ni Talia na walang pag-asa ang sitwasyon, ngunit bago niya ito mapigilan, naglakad na si Justin papunta sa pinakamalapit na team na Lexus. Hoy! Nagbibiro ka siguro. Pilit na ngumiti si Talia at nagtanong. Hinaplos ni Justin ang kanyang baba, umikot sa paligid ng kotse, at tila may na-verify. Bigla niyang inabot ang kamay niya at hinampas ng martilyo ang bintana. Mabasag. Narinig ang tunog ng pagkabasag ng salamin at biglang lumitaw ang isang malaking butas sa bintana ng sasakyan. Nakita mo ba iyon? Itinuro ni Justin ang bintana na madali niyang nabasag, ang modelong Lexus na ito ay may mahinang sistema ng alarma, hanggat hindi ginugulo ng isa ang lock, hindi ito tutunog ng anumang alarma. Habang sinasabi niya iyon, sa ilalim ng nakatulala at nakatutuwang tingin ng Talia, casual na binuksan ni Justin ang sasakyan sa pamamagitan ng pag-abot sa loob, pagkatapos ay binuksan ang pinto ng driver at pumasok. Halos himatayan si Talia, ang pag-uugali at mga gawa ni Justin ay higit pa sa etika, batas, at moral ng isang ordinaryong tao. Ang kanyang paraan ng pag-iisip ay hindi isang bagay na naiintindihan ng isang ordinaryong babae ng lipunan na tulad niya. Sumakay ka na dali. Iminuwestre siya ni Justin na lumapit, at binuksan ang pinto sa passenger seat. Nang sumakay si Talia sa kotse, hinubad na ni Justin ang isang piraso ng plastik sa lugar sa ibaba ng manibela, at kinakalikot ang loob. Matapos ihanda ng isip ang sarili, hindi na masyadong nabigla si Talia sa pagkakataong ito. Sa halip na naguguluhan, nagtanong siya, ano ang ginagawa mo ngayon? Maaari mo bang simulan ang kotse sa pamamagitan ng paggawa nito? Hindi mo sinasabi. Inilibot ni Justin ang kanyang mga mata sa kanya at patuloy na kinalikot ang mga wire sa loob ng kotse, kung walang susi, kailangang gumamit ng mga espesyal na pamamaraan. Sa sandaling magsalita siya, biglang umilo ang dashboard ng Lexus, saka umalangaw-ngaw ang makina. Pinaandar na ang sasakyan. Hindi pinapansin ang gulat na ekspresyon ni Talia, mahusay na inayos ni Justin ang upuan, pagkatapos ay naghanda upang magmaneho. Maghintay ka. Tila may naisip si Talia, at pinayuhan, talagang may mga tao mula sa villa na nagbabantay. Kahit medyo malayo ang layo sa mga pampublikong kalsada na nakapalibot sa villa, kapag ganito ang itaboy natin, siguradong mapapansin nila ang headlights. At least matalino ka. Papuri ni Justin habang pinipisil ang ilong ni Talia, dahilan para mamula ang huli. Paano tayo aalis kung ganoon? Sino ang nagsabi na dapat bukas ang mga ilaw kapag nagmamaneho sa gabi? Ibig mong sabihin. Hindi pinansin ang tingin ni Talia na parang nakatingin sa isang baliw, tumawa si Justin at pinatay ang mga headlight ng sasakyan. Ang sasakyan ay parang sa maghapon, walang kahit isang ilaw. Sumunod, inilipat ni Justin ang mga gear at maayos na pinaandar ang sasakyan palabas ng paradahan. Sinimulan niyang paandarin ang sasakyan patungo sa mga kalsadang nakapalibot sa villa. Sa pagtingin sa kadiliman sa unahan niya, hindi man lang makita ni Talia ang 3 metro sa unahan, iniisip kung paano sinadya ni Justin na magmaneho hanggang sa Jinsawan ng ganito, sa sobrang takot niya ay nagsimula siyang mag-isip na tumalon palabas ng kotse. Galit ka ba? Kapag ganito ang pagmamaneho mo, mahuhulog tayo sa bundok. Sinulyapan siya ni Justin sa dilim at sinabing, kung nagtitiwala ka sa akin, masunurin umupo doon at tumahimik. Kahit na pumayag akong dalhin ka sa Jinsawan, kailangan mong sumunod sa lahat ng utos ko. Kung hindi, hindi ko magagarantiya na hindi kita papatumbahin at itatapon sa likurang upuan.
Nang sabihin niya ito, agad na nag-react si Talia sa pamamagitan ng pagsara ng kanyang bibig, siya ay mahinang bumulong sa sarili, ngunit sinuot pa rin ang kanyang seatbelt at masunuring tumahimik. Ang itim na Lexus ay walang anumang ilaw, tulad ng isang multo sa hating gabi, na tumatakbo sa madilim na landas ng bundok, ngunit ang bilis nito ay hindi mabagal. Sa kabutihang palad, kakaunti ang mga sasakyan sa daanan ng bundok sa oras na ito, kaya kahit na hindi nakabukas ang mga headlight, ang humaharurot na sasakyan ay hindi nagdulot ng anumang malaking abala. Paminsan-minsan lang ang sasakyang dumadaan, at iisipin na lang ng driver na may nakikita sila. Unti-unti, napagtanto ni Talia na hindi kailangan ang kanyang mga alalahanin, dahil walang problema si Justin na manatili sa kalsada habang nagmamaneho sa itim na kotseng ito na walang ilaw, na para bang ito ay araw sa halip na gabi. Habang nakahinga ng maluwag, may isa pang tanong si Talia, "Hoy, Justin, alam mo ba ang daan patungo sa Jinzawan?" "Ginagawa ko." "Bakit mo naman malalaman yun, di ba first time mo sa Hong Kong?" "Tandaan mo ito, tuwing nakikinig ka sa akin na nagsasalita, sa 10 pangungusap, 11 ay kasinungalingan. Total 10 sentences lang, paano magkakaroon ng 11 sentence ng kasinungalingan? Kung ayaw mong sabihin sa akin, kalimutan mo na." Malungkot na sabi ni Talia. Kapag nagsimula ka mula sa 0, magkakaroon ng 11 numero kapag napunta ka sa 10, hindi mo alam ang isang simpleng prinsipyo ng matematika. Habang nag-uusap silang dalawa, bumaba na ang kotse sa bundok, natural na binuksan din ni Justin ang mga headlight, dahil hindi magiging kaina-hinala kung bukas ang kanyang mga ilaw sa puntong ito. Ang sasakyan ay pinaandar sa maliliit na kalsada patungo sa Jinzawan. Unti-unting humina ang daloy ng mga sasakyan, at muling pinatay ni Justin ang mga ilaw ng sasakyan. Maya-maya, may isang sasakyan na lang na nagmamaneho patungo sa Jinzawan. Ngumiti si Justin at sinabing, "Mukhang hindi pa tayo late, dapat ang nasa harap ay ang brat na iyon na nagngangalang Mason." Napunta si Talia mula sa kanyang unang pagkataranta at pag-aalala tungo sa pananabik at saya. Palihim na bumubuntot sa isang tulad nito ang nagparamdam sa kanya ng lubos na kakaiba sa karaniwan, ngunit nang malapit na silang makarating sa Jinzawan, nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kanilang kaligtasan, at hindi maiwasang magtanong, paano tayo pupunta? Ipapadala ba natin ang pera kasama si Mason? Baliw na sisiw, kung gusto kong sumama kay Mason para magpadala ng pera, bakit ko papatayin ang mga ilaw at palihim na bubuntot sa kanya sa halip na pansinin niya ako? Si Talia ay tinawag na naman na silly chick, ngunit hindi siya nagalit, naramdaman niya lang na mas naging close silang dalawa. Matamis siyang ngumiti, at hindi na nagsalita. 155. Makalipas ang 5 minuto, habang sinusundan ang itim na BMW ni Mason, pumasok sila sa pier ni Jinzawan. Sa malawak na pier, may mga lalagyan at mga nakaparadang truck na nakakalat sa lahat. Tahimik na nagtago ang dalawa sa isang lugar 12-dosenang metro ang layo mula sa bodega. Pagkatapos ay pinanood nila si Mason na binuksan ang bakal na pinto sa warehouse 3 at pumasok dito. "Papasok din ba tayo?" Mahinang tanong ni Talia. Hindi sumagot si Justin, hinawakan lang niya ang isa sa kanyang mga braso, pagkatapos ay mahinahong naglakad papunta sa gilid ng pinto ng bodega, kung saan may panlabas na hagdanan na direktang nagpapahintulot sa isa na makarating sa second floor. Pagkapasok ni Mason sa warehouse 3, sinilip niya ang nasa harapan. Mayroong ilang mga batch ng mga kalakal na inilagay sa lugar. Lahat sila ay mga itinapon na kalakal na hindi na ipadala palabas ng pier, at pansamantalang naiwan dito. Kapag ang pier ay nagpatuloy sa negosyo sa loob ng ilang araw, sila ay natural na aalisin. Ang buong bodega ay may mahalumigmig at malamig na hangin, tila tahimik na walang ibang kaluluwa sa paligid. Binitawan ni Mason ang 2 malite na kanyang kinakaladkad, pagkatapos ay tumingin sa kanyang paligid at sumigaw, "Ako si Mason ni Mayon, dinala ko ang pera." Pagkatapos ng sigaw na ito, umalangaw-ngaw ang buong bodega na nagpatuloy ng ilang sandali. Nang ipakunot ni Mason ang kanyang mga kilay at iniisip kung may iba pa bang naroroon, 4 na figure ang lumabas mula sa isang lugar sa likod ng isang tumpok ng mga paninda. Ang lalaking nangunguna sa kanila ay nakasuot ng mabulaklak na sando na may windbreaker sa labas, ito ay isang hindi matukoy na estilo. Siya ay may tabako sa kanyang bibig, at lumakad sa isang pares ng itim na leather flip-flops.
Tinitigan niya si Mason na may nakapikit na mga mata na tila puno ng interes. Nakita ni Mason ang taong ito at agad na nagulat, ang kanyang mukha ay namutla, pagkatapos ay namula, paano? Paano ito? Ang nag-walkout ay walang iba kundi ang nakatatandang kapatid ni Mason, si Marlon. Ang nakatayo sa tabi ni Marlon ay isang taong lubos na pinagkakatiwalaan ng Lee family, na siya ring bodyguard at secretary na si Dexter na nakatalaga sa kanya, si Miggy. Ang dalawa pang bodyguard na nakasuot ng itim na damit at salaming pang-araw ay maliwanag na mga bodyguard mula sa gilid ni Marlon. Bakit? Nagulat ka ba? Mahal kong nakababatang kapatid. Isang matalim na sulyap ang lumabas mula sa mga mata ni Marlon, hinawakan niya ang tabako gamit ang dalawang daliri habang malamig siyang nagtanong. Napaatras si Mason ng dalawang hakbang, makikita sa kanyang mga mata na hindi siya nagbitiw, hindi makapaniwala at nasasaktan habang nagtanong, bakit mo ginawa ang ganoong bagay? Bakit? Haha. Mason, ang mga bagay ay umunlad na sa yugtong ito, ngunit tinatanong mo pa rin ako kung bakit. Si Marlon ay nagpakawalan isang baliw na tawa, at biglang itinapon ang tabako sa harap ni Mason. Siya ay umungal, tumigil ka na sa pagpapanggap na parang matuwid ka, sapat na akong nagparaya sa mapagkunwari mong mukha na ito, sa tingin mo ba ako ay kasing tanga at may kapansanan tulad ng matandang iyon na nag-iisip na ikaw ay isang mabuting anak? Hindi nakaimik si Mason, na parang hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Marlon, blanko siyang tumitig sa kanya. Inangat ni Marlon ang kanyang ulo, tumawa at sinabing, nagpapanggap ka pa rin. I don't mind. Pwede ka namang magpanggap. Pagkatapos ng lahat, kapag natapos ang gabing ito ay hindi ka na magiging bahagi ng mundong ito, ngunit huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kumpanya at mga ari-arian ng pamilya para sa iyo. Maaari bang ginawa mo ang lahat para sa kumpanya at sa mga ari-arian? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Mason, hindi ko pa naisip na itago sa sarili ko ang mga ari-arian ng pamilya, palagi kong hinihimok si Itay na bigyan ka ng pagkakataong makilahok sa kumpanya. Higit pa rito, mula nang makontrol ko ang kumpanya, hindi ko nakalimutang bigyan ka ng mga bonus bawat taon. Bakit kailangan mong linlanggan kami ni Itay gamit ang ganitong pangangikil, at gumamit pa ng bomb threat para akitin ako rito? 155 hanggang 2. Tama na, shut your mouth goddamn it. Lumakad pasulong si Marlon ng ilang hakbang at sinumpa si Mason habang nakaturo sa ilong ni Mason, sa tingin mo wala akong alam. 3 taon na ang nakalilipas, nang bigyan ako ng matandang iyon ng pera para magsagawa ng mga pamumuhunan, kung hindi dahil sinuhulan mo ang aking mga nasasakupan at pinalitan nila ang mga nilalaman ng negosasyon, bakit ako gagawa ng malaking pagkalugi? Gayon din, sa tuwing ang aking mga pribadong pamumuhunan ay may anumang mga palatandaan ng tagumpay, ito ay agad na masisira ng ilang hindi kilalang kaaway. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw talaga ang taong iyon? Gusto pa ring magpaliwanag ni Mason, ngunit ayaw makinig ni Marlon, tumalikod si Marlon at nagpatuloy sa pagsasalita. Sa pagkakataong ito, sina Mayon at Stonegate na sina Yellow at Changlin ay nagsasama-sama sa isang bagong proyekto. Napakahalagang bagay, ngunit kapwa ikaw at ang lumang bagay na iyon ay tumanggi na ibunyag sa akin ang kahit katiting na impormasyon tungkol dito. Hindi ba iyon para lamang makapagtago ka ng higit pang mga nagawa sa iyong sarili? Upang marapat mong tanggapin ang lahat ng bagay sa pamilya sa iyong mga kamay. Dahil hindi na ninyo ako itinuturing na bahagi ng Lee family, huwag ninyo akong sisihin sa pagiging walang puso sa pagkukusa na humawak ng ilang mapagkukunan upang mabuhay. Hindi yun, ito ay isang confidential na kasunduan, pagkatapos na maayos ang usapin. Shut up! Hiniling ko sa'yo na tumahimik ka. Si Marlon ay malungkot na tumalikod, tinatanggap mo ba ako bilang isang tanga? Iniisip ninyong lahat na ako ay isang tanga, isang ganap na kabiguan, at sa tingin ninyo ay hindi ko alam ang tungkol doon. Hindi ba't ang Cole family lang mula sa Stonegate ang kalaban? Kahit na hindi ako umaasa sa inyo, alam ko na kung sino ang pangunahing kakumpetensya sa bagay na ito, at magagawa ko ng maayos. Si Mason ay unti-unting kumalma mula sa unang pagkabigla. Mapait niyang itinanong, kaya, pinlano mo ngayong gabi ang pagpatay, biochemical bomb, at pangangikil.
Tama, pero syempre, salamat kay Miggy na itinalaga sa akin ng matanda. Lumakad si Marlon sa gilid ni Miggy, at tinapik ang balikat ni Miggy. Maliwanag na mas nakikilala ni Miggy ang tama at mali kaysa sa inyo, nagplano siya sa akin, at tinulungan akong isagawa ito. Naging perpekto ang plano. Salamat sa iyong papuri, young master. Walang ekspresyong tumango si Miggy kay Marlon. Nagpatuloy si Marlon sa pagsasalita, sa simula ay nagplano ako na ang mga kinatawan ni Yellow at Changlin ay mamatay sa bilya, at haharangan ang pakikipagtulungang ito. Sa kasamaang palad, hindi sila namatay, ngunit iyon ay walang kahihinatnan, hanggat ikaw ay namatay, ang aking layunin ay makakamit pa rin. Si Mason ay may malungkot na ekspresyon, ako ang iyong nag-iisang kapatid, gusto mo ba talaga akong patayin? Hindi. Umiling si Mason, ngumisi siya at sinabing, hindi ako ang gustong mamatay ka, paano ako magiging handa na patayin ang cute kong kapatid? Ang pumatay sa iyo ay ang mga kriminal, pagkatapos kang barilin, sasakay sila at tatakas, habang ako ay nasa bilya sa buong gabi. Ang lahat ay nakasaksi sa akin, si Marlon ay bumalik sa aking silid, at ako ay kinaladkad pabalik doon sa isang takot na kalagayan. Tapos na sa pag-uusap, agad na nawala ang ngiti kay Marlon, naipon ang layuning pumatay sa kanyang mga mata, at ikanaway niya ang kanyang braso. Patayin mo siya, Miggy. Oo, young master. Inilabas ni Miggy ang MP5 submachine gun na nakatago sa kanyang mga dibdib ng walang pag-aalinlangan, binitawan ang kaligtasan, itinaas ang baril, at tinutukan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang itim na nguso ay sa halip ay nakatutok sa ulo ni Marlon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.